Our calling from God must be continuous and consistent. So napag-usapan na rin lang yung pagiging consistent. Mga kapatid, kapag ikaw ay gusto mong ma-achieve ang magandang katawan at magkaroon ng abs, kapag hindi consistent yung iyong pag-workout, hindi mo ma-achieve yung magandang katawan. Kailangan ng consistent na workout. Hindi pwedeng hindi consistent. Sa pagluluto, lalo na pag nagluluto ka ng ube halaya, pag hindi consistent yung paghahalo mo, nako, masusunog yung ube. Dapat continuous, dapat consistent yung paghahalo mo hanggang sa maluto. So, may nabanggit si Apostol Pablo sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 18. Bagaman humihina ang aking katawang lupa, patuloy naman lumalakas ang aking espiritu. Mahirap nito mga kapatid sa ating mga Kristiyano, humihina ka na physical, humihina ka pa spiritual. So wag natin pabayaan mga kapatid. Oo, normal na habang tumatanda ang isang tao, humihina talaga. So kagaya ni Apostol Pablo, ang sabi niya, humihina yung ating katawang lupa, pero lumalakas naman yung ating espiritu. Ang problema mga kapatid ay ito, kapag humihina ka na physical, ay humihina ka pa rin spiritual. So kaya wag natin pabayaan yung ating spiritual mga kapatid. Sa unang Timoteo chapter 4 verse 8, may pakinabang sa pagsasanay sa katawan, pero higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan. So kapag ikaw ay nagsasanay sa katawan, magandang epekto nito mga kapatid, yung everyday exercise, magiging maganda yung resulta nito mga kapatid. Pero yung pagsasanay sa kabanalan, higit ang pakinabang dito mga kapatid. Ang sabi ng Apostol Pablo, dapat consistent. Pagsasanay natin sa kabanalan, like itong devotion, pakikinig ng salita ng Panginoon, pagdalo sa gawain ng Panginoon, pagbabasa ng Biblia, pananalangin, dapat consistent eh. So, kung gusto mo lumago spiritually, kailangan consistent yung ating ginagawa para sa Panginoon. Amen po ba?